Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome again sa ating video recording message. Ito'y patuloy po nating ginagawa dahil ito po ang ating strategy na maihatid po ang salita ng Diyos sa lahat ng kapatiran, sa lahat ng kakilala, at sa lahat ng nais na makarinig sa salita ng Diyos, pagkain ng ating spiritual na buhay. Ngayon po, umaga, para sa aking mga kapatiran, nasa iba't ibang lugar, nasa barko sa abroad, nasa ang lahat ng mga seaman, Brother Milton, and Brother Jumil, and sa lahat ng mga kapatiran na sa iba't ibang lugar, welcome, and our prayer ay ang lahat po ay nasa mabuting kalagayan under God's control ang bawat situation natin. Ang pag-usapan po natin ngayon ay tayo po ay makaiwas sa ang tinatawag na blind believers. Ang tawag doon, mga buta na magtutuo kung sa Bisaya pa. Mga manampalataya na hindi nakakakita. Tawag doon is blind believers, mga kapatid. Ito po ang sabi ng Biblia, "For if you possess this quality in increasing measures, they will keep you from being ineffective and productive in your knowledge and faith of our Lord and Savior Jesus Christ." Verse 9, "But if you do not have them, you are so short-sighted and blind, then have forgotten that you have been purified and forgiven from your past sins." Mga kapatid, my friends, verse 10, my friends, you must do all you can to show that God has really chosen you and selected you. If you keep on doing this, you won't stumble and fall. Verse 11, "In this way, you will be given the full rights to enter the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ." Kaya po sa umaga ito, pag-usapan natin is blind believers. Iwasan po natin ito maging blind ho tayo para maunawaan po natin. Please open your heart, open your mind, and hayaan po natin ang salita ng Diyos ang mangusap sa ating puso. Ito po ang katotohanan na magbigay po sa atin ng kalayaan at saan po tayo makarating, dala po natin ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Masakit ang katotohanan, subalit pa ito'y tanggapin natin, dito po tayo magkaroon ng kalayaan upang magawa po natin ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, it is our prayer, it is my prayer, kasama ng aking asawa, si Pastora Emily, ng bawat isa po ay makakita sa dapat o kailangan nating makita ayon sa plano ng Diyos ng ating buhay. Amen po. Palakpakan mo natin si Lord sa lahat ng nakapanood even in the YouTube channel. God will bless you more. Physically blind, ito po yung description ng mga physically blind, yung pong mga hindi nakakita physically. Unable to see, of course. Unable to see, needed some to guide him here, unable to recognize the danger ahead of him, commits mistake easily, always in a danger situation, having an unproductive life, always on the receiver side. So of course, ang blind, hindi po nakakita yan. Kailangan po siyang gabayan upang makarating sa gusto niya. So gabayan, akayin. Hindi po yan makarecognize kung sinong nasa kanyang harap dahil hindi siya nakakita. Madali po siyang nagkamali. Of course, hindi siya nakakita, madali magkamali. Then nasa delikadong sitwasyon palagi yan. Of course,
Yung hindi nakakita ay delikado talaga na ang kanyang situation. Then, having unproductive life, wala talagang produktibo, hindi talaga produktibo ang kanyang buhay. Yun, then siya po ay palaging lang tanggap na lang. Hindi siya makapagbigay. Yung buhay niya, tanggap na lang kasi blind. Ang nearsighted, ito kasi ang pinag-usapan sa Bible, nearsighted, a person that cannot recognize object at a distance. Pag malayo, hindi niya ma-recognize yun kasi nearsighted. A person who have a defective eyes, mayroon kasing diferensya, kanyang paningin, mga kapatid. Nearsighted is myopia, ang tawag doon is a common vision condition in which you can see object near to you clearly. Yun lang malapit niya, makita niyang maayos. But object farther away are blurred, mga kapatid. Ito yung problem sa nearsighted. Alam niyo po ba ito'y pinag-usapan sa verse 9. Verse 9 ng 2 Peter chapter 1 verse 9. But if you do not have them, you are soon short-sighted and blind. Then have forgotten that you have been purified and forgiven from your past sins. Ito kasi Christian pinag-usapan dito, forgiven na Ang sabi ng Bible, lahat ng mga tumanggap at naniwala kay Kristo, pinatawad nating kasalanan. Romans chapter 3 verse 22. Romans chapter 5 verse 1. Tayo po'y pinatawad na, of course. So, believers po ang pinag-usapan dito. Ang problem niya ay spiritually condition niya is short-sighted and blind. So, kailangan natin maintindihan yung physically blind upang maintindihan natin yung spiritually blind, mga kapatid. So, blind believers ang pag-usapan natin, mananampalataya sa Diyos, subalit blind, wala siyang makita. Ito yung condition, mga kapatid, no? Sabi po dito, 2 Peter chapter 1 verse 5 and 6, do your best to improve your faith. You can do this by adding goodness, knowledge, no? Improve your faith. You can do this by adding goodness, knowledge, self-control, patience, devotion to God. Mga kapatid, ito yan. Saan mag-umpisa ay doon sa panampalataya. Dito kasi ang starting point ng bawat tao na sumampalataya sa Diyos. Tinanggap niya si Jesus sa ating puso, naniwala sa Diyos. Kailangan po ang ating panampalataya ay madagdagan ng goodness. Sa Tagalog ay magandang ugali. Alam niyo po lahat ng tao, mayroon po, lahat ng tao ay gumagawa ng kasalanan, buhay hindi maganda. Subalit mayroon pong nagsishare sa atin ng salita ng Diyos, may naghayag po sa atin ng salita ng Diyos, sumampalataya po tayo, naniwala tayo sa Diyos, by His Word, amen po, by His Word. Subalit yung ugali natin, hindi pa maayos sa harapan ng Diyos. Of course, may nagbahagi lang po sa atin ng salita ng Diyos, at sumampalataya tayo, puruhin po ang Diyos, subalit yung ugali natin hindi pa maganda, yung buhay natin hindi pa maganda. Ang sabi po ng Bible, kailangan pong dagdagan ang ating faith is ng mabuting ugali. Yung goodness. Sa English po kasi ginamit yung goodness. Sa Bisaya, maayong batasan. Kasi maraming tao, ang problem, sumampalataya, naniwala sa Diyos, but yung kabutihan ay hindi pa niya maipakita. Doon po sa James chapter 2, verse 17, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. If it is not accompanied by good works, is dead. So, kailangan talaga ang panampalataya natin, mga kapatid, sa lahat ng makarinig sa message ito, even in the YouTube channel, it is very important that our faith ay kailangan pong madagdagan ng goodness. Ito yung kulang Maraming sumampalataya sa Diyos, pero yung ugali ay hindi makita yung kabutihan So, kailangan po, at hindi po ito optional, para po tayo'y makaiwas sa tinatawag na blind believers. Mga kapatid, after goodness po, kailangan pong madagdagan ng knowledge. Imagine nyo, may panampalataya na, mabuti ng kanyang ugali.
So, attractive na yung taong ito. Maganda ng kanyang disposition kasi may panampalataya at may mabuting gawa na, may goodness na. So, marami ng taong ma-attract sa kanya, marami ng taong lalapit sa kanya. So, para maging productive tayo at maging effective tayo, kailangan natin ng knowledge. So, add to your goodness is knowledge. Kailangan natin ng knowledge kasi maraming taong lalapit sa atin na kailangan natin ibahagi ang salita ng Diyos, i-share natin ang kabutihan ng Diyos, i-share natin anong mayroong mga magandang bagay in the parts sa Panginoon. So at maka-explain ho tayo bakit ho tayo nagkaroon ng mabuting ugali because we believe in God. Makaganda yun eh. Hindi ho tayo lumipat ng religion but because we believe in God. So we need knowledge. After knowledge po, we need self-control. Kailangan pong madagdagan ng self-control. Biro mo, napakaganda na kasi ang disposition ng isang tao pag may faith na siya, may mabuting ugali na po siya, at mayroon na po siyang knowledge. And alam niyo po, pag mayroon na po tayong knowledge, dandahan na po kasing aangat ang ating spiritual status eh. Nandun na ho tayo sa productive side. Kasi marami talagang mamanghap dahil may faith na tayo, may goodness na ho tayo, and nandun yung knowledge. So we can share everything because we have knowledge. Kaya kailangan ho tayo talagang magbasa ng Bible araw-araw. Kailangan ho tayo makinig sa salita ng Diyos sa pamagitan ng pastor dahil alam niyo po ang sabi, ang binigyan po kasi ng authority, ang legal rights ng Panginoon in Jeremiah chapter 3 verse 5, I give you pastors from mine heart who will feed you with knowledge and understanding. So dito po kasi inilagay si pastor ng Diyos sa buhay mo para dagdagan ng yung kabutihan ng knowledge. Jeremiah 3:15, sabi ng Bible, I give you pastors from mine own heart who will feed you with knowledge. Kasi kailangan po talagang knowledge para mayroon ho tayong ibahagi, mayroon ho tayong i-share, mayroon ho tayong ibigay spiritual things to our brethren, to our friends, our sisters and brothers, mga kapatid. Amen po. Then after ho sa knowledge, kailangan po ng self-control. Bakit? Kung walang self-control, dandahan itong taong itong yumabang, dandahan itong mapahamak kanyang buhay without self-control kasi marami ng tukso dito eh. Tutuksoin ito ni Satanas para hindi tayo maging productive. Dahil ang pinakakontra at pinakaayaw sa isang tao na maging productive is si Satanas. Si Satanas, kaya alam ng Diyos yan eh. Alam ng Diyos yan na ang tao pag may panampalataya at may goodness, may knowledge ay maging productive niyang buhay. So kailangan na idagdag ang self-control kasi pag walang self-control, tutuksuin kasi ni Satanas yun sa trabaho para mawala ka sa iyong focus sa spiritual na bagay, tutuksuin ka ni Satanas sa pera para mawala ka, tutuksuin ka sa kahit ano-anong bagay. Kaya dito po papasok, sabi ng Bible, kailangan po idagdag ang self-control. Amen po. Para hindi ho masira ang buhay natin. Ngayon po, after self-control, kailangan po nating idagdag ang patience. Bakit? Sa marami ho tayo kasing desire din na minsan kung wala tayong patience ay mawala din ho tayo sa focus. Kailangan din natin ang patience dahil marami kasing taong lalapit sa atin na mga kapatid na ang problem ay kung minsan hindi, kung wala ho tayong patience, ay mawala rin tayo, madiskaril ho rin din tayo mga kapatid without patience. Kaya sabi ng Bible, idagdag natin yung patience. And after patience, kailangan po natin idagdag ang devotion to God para magiging devoted ho tayo sa Panginoon. Tayo po ba ay devoted na sa Diyos? Pero balikan ho natin yung number 1, mabuting ugali, mabuting kabutihan, at karunungan, and self-control, patience, and devotion. Ito yung sabi ng Biblia. Amen po ba? Mga kapatid, ito po i-work out natin. At patuloy po natin gagawin according sa verse 8 ng 2 Peter chapter 1, increasing measure. Ito po ay palaguin natin sa ating buhay. Amen po. Amen po.
kung ito ang sabi ng verse 8 eh, for if you possess these qualities in an increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge and faith of our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po kapatid, if you possess this quality, anong qualities? Ito yung qualities, goodness, knowledge, self-control, patience, and devotion to God. If you possess these qualities, ito ang sabi ng Biblia, ilalayo ho tayo sa buhay na walang nagawa bilang Kristiyano. Ilayo ho tayo sa buhay na unproductive, kumbaga walang contribution in the kingdom of God. In our knowledge, dahil sa ating pagtanggap sa ating panampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Ang dami pong taong sumampalataya sa Panginoon. Ang dami pong sumampalataya sa Diyos, pero unproductive. Ang dami pong sumampalataya sa Diyos, pero ineffective. Hindi siya epektibo sa kaniyang buhay Kristiyano. Kaya wala siyang nasusulwin, wala siyang nagawa, wala siyang narating sa buhay Kristiyano sa kaniyang karunungan at panampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang katotohanan, mga kapatid. Kaya ako ning Bisaya, kung naalang ning mga butangan, the qualities in increasing measure, mga nga nagadugang sa atong pagtuo, ilikay og ilayo ta sa kinabuhing dili mabungahon o mapuslanon sa atong pagtuo sa Ginoong Hesus. Ito yung verse 8. Ito yung verse 8. This is the truth nga kung tanggapin po natin at kilalanin po natin ay bibigyan tayo ng kalayaan sa ating tinatayuan ngayon na walang contribution in expansion of God's kingdom. Amen po. Wala ho tayong nagawa sa kingdom of God. Hindi po ganun ang plano ng Diyos. I believe na hinipo tayo ng Diyos, mga kapatid, upang nakilala natin siya, binuksan ni Lord ang ating kaisipan, at tinanggap natin siya, at binigyan tayo ni Lord ng rights to become His children, at binigyan tayo ni Lord ng salvation, at binigyan tayo ni Lord ng kapatawaran ng ating kasalanan, nang tinanggap natin sa Bible yun, tinanggap natin si Jesus. Yun ang nakasulat sa Bible, yun ang katotohanan. Pero kailangan natin maging produktibo. Kailangan po natin maging effective in our disposition as child of God, as a saved person. We need to become effective and we need to become productive in our faith of our Lord Jesus. Amen po. So kailangan po talagang ito yun ang sinabi ng Biblia na maidagdag. Ito po, if you possess these qualities in increasing measure, kailangan pong mailagay po yan, maidagdag po sa ating panampalataya. Dito ang panampalataya po ang starting point natin. Yun po doon po kasi nag-umpisa lahat nung sinabi natin na tayo po yung naniwala sa Diyos, doon po nag-umpisa lahat eh. Dagdag yung goodness, dagdag yung knowledge, idagdag yung self-control, idagdag yung patience, and maging devoted ho tayo sa Panginoon. Maraming tao devoted sa kanyang religion eh. Maraming tao mahal na mahal niya kanyang religion, pero hindi makita ang Diyos kanyang buhay. Amen po. So kung wala daw ito ang sabi ng verse 9. Tingnan nyo, kung wala daw ito, but if you do not have them, you are short-sighted and blind. Ito po yung description ng Bible. Hindi po ito mabura, mga kapatid. 2 Peter chapter 1 verse 9. Kung wala daw po itong 5, kung wala ito, goodness, knowledge, self-control, patience, and devotion to God. Kung wala daw po ito po yung sabi ng Biblia. But if you do not have them, you are so short-sighted and blind. Have forgotten that you have been purified and forgiven from your past sins. Nakalimutan mo, pinatawad ka ng Diyos. Nakalimutan mo, anak ka ng Diyos. Nakalimutan mo, ay nakatanggap na po tayo ng kaligtasan. Nakalimutan po ng mga tao na sila ay nilinis na ng Panginoon mula sa ating nakaraang buhay. Ang tawag doon, short-sighted and blind. So meron talagang blind believers. So para magkaiwas ho tayo dito, para hindi ho tayo kasama sa verse na ito, kailangan pong gawin natin ito. Nadagdagan po natin ating panampalataya ng kabutihan o sa Bisaya maibatasan. Dito kasi ng problema yan eh. Then dagdagan ng knowledge,
then dagdagan ng self-control, dagdagan ng patience, and dagdagan natin na yung commitment. Ang devotion to God is commitment to God. Praise the Lord. Then, mga kapatid, hindi ho tayo kasama sa verse 9 na blind believers. Amen. Kailangan po, mga kapatid, dahil ang sabi dito, mga kapatid, ang sabi dito, yung blind believers, ito kasi blind believers cannot stand on his Christian faith alone. Yung blind believers, hindi ho siya makatayo sa kanyang Kristiyanong buhay. Mag-isa. Kailangan pupuntahan na dili o sa Bisaya, dili katultol sa simbahan o kinahanglan pa gayod nga agakon o paluapon. Ito yung blind believers Hindi, ito yung blind hindi makatayo mag-isa, kailangan akayin So, kailangan tayo makaalis tayo doon. Na, ibig sabihin, makarating ho tayo sa sibat, hindi na paluapon ni pastora o ni pastor. Kailangan makarating ho tayo at makagawa tayo ng mga bagay para sa Diyos na hindi na kailangan, mga kapatid, na someone, ito yung problem Kaya nga mahina yung kingdom expansion dahil napakaraming blind believers, mga kapatid, cannot stand on his Christian faith alone. Amen po. Pangalawa, itong blind believers, commit sins easily. Ang blind, dali ra kayo mabuling, mahugawan ang kinabuhi o dali makasala. Yung blind believers, kahit kung wala lang si pastor, wala na gumagawa na ng kasalanan. Ito yung blind Buti lang kasama si pastor, mga kapatid. Wala lang si pastor. Wala na, nag-away na. Kahit ano-ano na nangyari sa iyang buhay, pero believers yan. Mga kapatid. Pero pag hindi ka blind, hindi basta-basta. Hindi ka basta-bastang madumihan ang buhay natin. Amen po. Pangatlo po, sa blind believers doesn't want to help or work in God's ministry. Walay mabuhat o dili katabang sa buluhaton sa Dios. Bakit? Doesn't work. Kasi blind wala siyang magawa, hindi siya makatulong. Ganon yan. Ito yung believers mga kapatid doesn't want to help or work. Kaya sa lahat na makinig sa message nito, aalis po tayo sa ganitong sitwasyon. Tumulong ho tayo, ibig sabihin may nakita ka, may nagawa, may contribution ka in expansion of God's kingdom. Praise God. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Tumulong ho tayo in expansion of God's kingdom. Paano ba po ba mag-expand ang God's kingdom? Mga kapatid, the kingdom of God is righteousness, peace, and joy. Paano ba makareceive ang tao ng righteousness, magkaroon ng peace, magkaroon ng joy? Pagtanggapin niya si Kristo. So, pag isi-share natin ang gospel, nakatulong ho tayo. Pag isi-share natin ang word of God, tanggapin ng tao, si Jesus Christ kanyang buhay, nagkaroon siya ng righteousness according to Romans chapter 3 verse 22, Romans chapter 14 verse 17. Then the kingdom of God nag-expand mula sa atin na lumaki po sa ibang mga tao. Because the kingdom of God is not a matter of eating nor drinking, but the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Next on Romans 14 verse 17. Praise the Lord. So, number 4, the blind believer still loves and enjoy being taken care of, but sad to say, he or she doesn't want to take care of others. Ang blind believers, ito po yung enjoy siya na paluapon, may someone nagpalo up sa kanya, enjoy siya, mayroong sa kanyang nagbibigay palagi, may nagpi-praise sa kanya, enjoy siya doon, taking care of. But the problem is, hindi siya nagkikare sa iba. Hindi siya nagsishare ng gospel. Hindi siya kung sa Psalms 23, ang titingnan, hindi po kanyang kupay, hindi po nag-overflow. Ang gusto ko iparating na makaalis tayo sa ganitong sitwasyon. Pag tayo na yung nagsisell group, tayo na nagsishare ng gospel, tayo na nag-invite, yun, tayo na ang nag-atiman sa uban, tayo na ang nag-care, taking care of others. Doon nakatulong na tayo sa kingdom expansion. Napakaganda pong katayuan, mga kapatid. And sure po yan, magiging productive ho tayo at maging effective ho tayo in our Christian life. Amen po. Amen po.
So, itong message nito, ito binigay ni Lord sa akin dahil ako po'y kinausap ni Lord ng nakaraang mga araw. Anak, my son, do not produce blind believers. The only way nga tayo po'y makaalis sa blind believers, tayo po, kailangan po natin mga kapatid na madagdagan po ang ating panampalataya ng goodness at ang goodness madagdagan po ng knowledge. Kaya po ang lahat ng sinishare namin ni Pastora Emily ay ilagay po sa puso mga kapatid at ang knowledge ay dagdagan ng self-control, ang self-control dagdagan ng patience, and ang patience dagdagan ng commitment, that is devotion to God, magkaroon ng commitment to the Lord mga kapatid. Ang sabi ho dito mga kapatid, if you do, sabi po dito mga kapatid, na if you keep on doing this, then you won't stumble and fall. Hindi ho tayo mapahamak. Kristyano ho tayo, pero pag hindi ho tayo kikilos at wala ho tayong gagawin, mga kapatid, ito po yung katotohanan. Pwede ho tayong mapahamak. Pwede ho tayo mga kapatid, pwede ho tayong maparusahan pa. Kaya sabi ho dito sa 2 Peter chapter 1 verse 10, my friends, you must do all you can. Kailangan pong gawin natin sa lahat ng makakaya natin sa ating kakayanan. Na magkaroon ho tayo ng goodness, magkaroon ho tayo ng knowledge, magkaroon tayo ng self-control, magkaroon tayo ng patience, magkaroon tayo ng commitment in the Lord. You must do all you can to show that God has already chosen and selected you. Tayo po ang magpo-probe, tayo po ang magko-confirm na tayo po'y pinili at tinawag ng Diyos. Yung effectiveness and productivity po natin ang magpo-probe. Na tayo po'y tinawag at pinili ng Diyos. You must do all you can to show that God has really chosen and selected you. If you keep on doing this, Bible says, you won't stumble and fall. Hindi ho na tayo mapahamak. Kasi ganito po ang katayuan natin nang tinanggap po natin ang Panginoong Jesucristo sa ating puso, nang tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, nang tinanggap po natin siya, kasi kailangan wala na tayong connection sa religion eh. Alam niyo mga kapatid, tayo po'y binigyan ng Lord ng karapatan maging anak ng Diyos, John 1:12, sa lahat ng naniwala at tumanggap sa Kanya. Tayo po'y binigyan ni Lord ng kaligtasan, John 3:16, ang sinumang sumampalat sa Kanya, nagkaroon siya ng buhay walang hanggan. Ang sabi ng Biblia, tayo po'y binigyan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, Romans chapter 3 verse 22. And mga kapatid, alam niyo po, tayo po'y naging anak ng Diyos. Tayo po'y nagkaroon ng kaligtasan. Pero the problem is, hindi pa tayo nakauwi sa langit. Bakit? Nandito pa tayo sa lupa to prove and to confirm that God has chosen us, to prove that tayo pinaniwala sa Diyos. Kailangan po tayo maging effective and productive in our Christian faith. Kaya sabi mo dito sa 2 Peter chapter 1 verse 10, if you keep on doing this, hindi ho tayo mapahamak. Pero pag wala ho tayong gagawin after tayo naniwala sa Diyos, wala ho tayong gagawin after tayong tumanggap sa Panginoong Jesucristo, pag wala tayong gagawin, sabi doon, patay ang ating panampalataya. Because faith by itself without good works, without action is dead. So wala ho tayong maipakita. Kaya ito po ang katotohanan. Kaya nandito po kami ni Pastor Emily bilang pastor ninyo. We are willing to guide you. We are willing to help you. We are willing to feed you with knowledge and understanding because this is our task and duties being as a pastor. As a pastor, ibinigay po namin aming buhay lahat para gampanan namin ang pagkatawag ng Diyos sa inyo. Kaya kailangan mo i-share ang katotohanan. Pag ang pastor hindi po nag-share ng totoo at katotohanan at hindi na sinishare, hindi totoong pastor yan eh. Naghanap buhay po yan eh. Kasi hindi niya ma-share yung katotohanan dahil takot siya sa mga tao. Baka tao ay magtampo sa kanya. Kami hindi po dahil kami po ay nag-commit sa Panginoon. Kami ni Pastor Emily, nag-commit sa Panginoon na gagawin po namin ang kanyang pagkatawag sa amin para ang lahat ay magkaroon ng kalayaan mula sa maling katuruan, mula sa
tali ng religion. Dahil ang tao ay nasa religion eh. Because religion is the secret weapons of Satan, ng tao ay hindi makalapit sa Panginoon. Ng tao ay ayaw na para bang wala magkaroon siya or hindi siya magkaroon ng totoong relasyon sa Panginoon because of religion, mga kapatid. So, ang sabi ng 2 Peter 1:11, tingnan niyo po yung verse na ito. In this way, you will be given the full rights to enter the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Kung magiging productive ho tayo, maging effective ho tayo, kung tayo po'y i-confirm po natin through our fruitfulness and our productivity ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Kung gagawin po natin, kung makaalis ho tayo sa sitwasyon na blind believers, ito yung sinabi ng verse 11 eh. In this way, you will be given the full rights to enter the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi po maibigay ito eh. Kung hindi po tayo maging productive, kung hindi po tayo maging effective, hindi po ito maibigay, yung verse 11. Hindi po ito maibigay, mga kapatid. Kasi dito ho tayo sa verse 10, maging tayo po ay mapahamak kung wala ho tayong gagawin bilang isang tunay na Kristiyano. Mga kapatid, mula po sa aking puso, ginawa ko po ito na ang alam ko at ito ibinigay ng Holy Spirit na ituro sa inyo. Dahil ito po ay makatulong sa atin sa ating buhay na tayo po ay maging productive and effective. Ito kasi sa verse 8 ang pinakasusi dito, mga kapatid. Ito yung verse 8 ang pinakasusi gusto kong iwan sa lahat. At sabi po dito, for if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in our faith of our Lord Jesus Christ, our Savior. Ito po yung verse 8 ang napaka-climax po sa ating buhay, na tayo po ay maging productive at maging effective. And we need to evaluate our Christian faith today. Kumusta ho tayo? Hindi po aksidente nilagay tayo ni Lord sa school, o tayo ay naging estudyante, o tayo ay nasa opisina, o tayo ay nasa business world. Ang gustong makita ni Lord tayo effective sa ating Christian faith doon. Ibig sabihin, maraming taong napagpala sa ating buhay, nadala natin sa paanan ng Diyos, na solwin natin, na win natin. Tayo po ba'y productive? Hindi po yan mangyari pag hindi po magkaroon o hindi natin ma-acquire yung qualities in increasing measure, mga kapatid. Purihin po ang Diyos, naway pagpalain kayo ng Panginoon. We are willing po, Pastor Emilian, Pastor Danny, willing po kaming mga kapatid na gampanan at gabayan, tulungan ang bawat isa na lumago tayo sa panampalataya. Ibig sabihin, madagdagan ang ating panampalataya ng goodness, knowledge, self-control. Ito yung knowledge ang napakakailangan, mga kapatid, dahil doon ho tayo makahakbang na makatulong sa iba. Because of our knowledge, maraming magtatanong, tayo po'y makapagbigay ng kasagutan. Mga kapatid, makapagbigay ng, napaganda yun eh. Alam nyo, tingnan nyo po yung verse 2. In verse 2, sa 2 Peter, in verse 2 is, alam nyo mga kapatid, God will pour out His divine power that we need for life through our knowledge. Through our knowledge, napaganda po yun eh. God will pour out His divine power. In 2 Peter chapter 1, verse 2, verse 3, mga kapatid, purin po ang Diyos, naway pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you po. Pwede po bang lahat ay tumayo? Pwede po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Pwede po bang itaas ating mga kamay? Come on. Just lift up your hands to God. Purihin po Diyos. Close your eyes. Ano mang ginagawa mo, huminto ka muna, kapatid. Taas mo yung kamay mo. Ipikit mo yung mata. Sumunod ka sa panalangin. Sumunod po tayo sa maikling panalangin. Sabihin po natin lahat. Lakasan po natin, Panginoong Hesus. Patawarin niyo po ako
sa aking mga kasalanan, sa lahat kong pagkukulang at pagkakamali, sa isip at sa gawa, patawarin niyo po ako. Tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, Panginoon. Mula ngayon, magsumikap po ako ng aking panampalataya ay madagdagan ng kabutihan, goodness in my life. At magsumikap ako, magpaturo ako with the help of my pastors. Magkaroon ako ng knowledge, tamang karunungan sa banal na kasulatan. Panginoon, salamat din po sa lahat ng pagpapalang inilaan mo sa akin at ma-enjoy ko po ito ayon sa iyong plano. Plans to prosper me, not to harm me. Salamat, Panginoon, in Jesus' name. Ako lang po manalangin, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa. I-anoint niyo po at ang aking panalangin, Panginoon, at ang bawat isa makaalis po sa sitwasyon na nagiging bulag na manampalataya. Kami po'y maging productive and effective, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. To God be the glory. To God be the glory.